Alright, so mga kapwa kong manalike, podcast na tayo sa ating video. And ito ang ikalimang episode, last episode this week ng Sangre, Encantadia Chronicles. And marami ang gusto sabihin, siguro magiging mahaba na naman to, pero simulan na natin. So yung interaction dun sa motor driver, medyo hindi siya nitpicking ano. Baga parang, yes, okay, pwede naman maging maayos yung usapan, pero yung blocking lang sa movement, yun lang. Pero okay naman, walang problema. Maganda na nagsimula na tayo sa perspective ni Denaya, and expect ko na tutulo ang aking luha at tumulong nga ang aking luha dahil talaga maganda ang kanilang pag-acting, maganda yung gamit ng music, maganda yung gamit ng perspective shots, lalo na yung dumating yung mga paru-paro ng Devas, tapos sa mata ng mga tao parang nagbawala na siya, pero sa mata ni Denaya hindi. Tapos yung pagyanig ng lupa na nagalit siya at marami pang iba. So may isang part na doon na parang ano kaya iniisip ng mga tao na nakaluhod siya habang sumisigaw tapos lumundod, diba? So tingin ko mayroong isa at isa nakatingin eh. Pero yun nga, nakakalungkot, isang masalamuot, talagang pang end pa talaga ng week, pero sakit sa heart. Sayang na kasi konti lang yung time ni Rocco Nasino sa Casilla Verias, si Akil tsaka si Gaya, pero ganda ng acting. Actually nung lalaban sila, sabi ko parang namatay sila pero isang magiting na kawal, pero yun nga lang, siyempre may mga nakatagda, may mga talagang witness din naman, wala naman perfecto kahit in this case Encantado. Pero yun, ayaw niya kasi yung kumitil eh, kung parang they see humans as parang kailangan tulungan pa rin. But sadly, dito yung mga ano na may mga tao talaga na sobrang ganid, sobrang sama to the point na wala na silang kinikilalang hindi tao. Kala naman na nilang Encantado, di pa rin sila huminto eh. Ano ba yun? Yung iba huminto, pero yung isa talaga lupit eh. Pati yung ano din, tawag dito niya, yung pag ano niya talaga, pagpatay niya sa kanila, yung mga gano'n na ibigay mo na lang, huwag mo kami patayin, pero at the end of the day pinatay pa rin sila, even though wala siyang honor. Sabi niya, hindi nila papatayin, kunin lang yung ginto, nakuha nila yung ginto, pinatay pa rin nila. So sadly gano'n talaga. When sin entered life, it blinds us sa mga ano talaga, mga consequences sa mga gawin natin. And yeah, makita natin next week, may time skip. Pero nakakalungkot story. Magaling yung mga kinuha na nilang extra, by the way. Magaling yung kinuha na extra, lalo na yung mga masasamang loob, gagaling. Tingin ko sila mga stuntman eh, pero galing. Siguro yung iba kilala, yung iba hindi, pero galing yung stuntman. Galing yung mga acting nila. Mahusay kahit sa mga extra. Galing. Yung nga lang, okay na eh. Ligtas na sila, ba't pa sila lumaban ulit? Yun lang yung medyo nakakalungkot doon. Buhay pa sana sila, pero ganoon talaga, nakatagda na nga eh. Tapos yung pinagtataka ko na, ba't umilaw si Gaya nung namatay? Isa yun, si Akil din naman eh, pero si Gaya umilaw siya. Tapos mukhang parehas yung espada ni Akil sa Amihan, o siguro may ibang konting design yung kay Amihan. Saka parehas na kasi Lereo, so parehas siguro pagkakahulba. Yan. And yes, for sure maraming magagalit kay Danaya. Kasi bakit may iniwan kasi yung ano mo, ikaw yung pinakamalakas na kawal eh. Bakit ikaw yung sangre eh? Ba't iniwan mo kasi sila? Hindi na lang kayo nagsama-sama na kumuha ng ginto tapos ano, diba? Pero yun yung story. And sa perspective ng tao, parang palaboy ka lang, tingin-tingin nila sa kleba, tapos yung asawa mo, iniwan mo lang doon. Ano meron? May dahilan sila eh. Tsaka yun, ang daming kapitbahay, di man lang sila tumawag ng pulis. Pero usual na mga sa mga sasinihan, laging huli yung pulis, lagi na una yung superhero or ano man, o may kailangan. Pero yan, pero sobrang naluha ako, naiyak ako. Huminto muna ako bago ako nag-shot, pero lumuha talaga ako, as in sakit sa puso. Pero yun, kaya nga hindi talaga pera ang solusyon sa mundo eh, sa totoo lang. Yung relasyon sa Diyos ang pinakasolusyon. Kasi if meron kang relasyon sa Diyos, if meron kang totoong takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng mga karumal-dumal na krimen. And hindi ka rin papadala sa mga tukso. Though hindi siya madali, syempre iba ang kakayahan natin tao. Pero with God's help, nandun naman yung freedom and all.
na talagang tutulungan tayo. Pero not all truly knows God, not all truly accept God as Lord and Savior, not all truly surrender kay God. Yung sinasabi nila mahal nila sa Lord pero hindi talaga kasi patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. Yes, when we accept Christ as Lord and Savior, hindi naman ibig sabihin instant masusunod na natin si Lord, but andun yung change of life na nagpapabago ka sa Diyos. And syempre, ang pinaka hindi madali is yung hindi maghigante. Diba? Si pastor, pangalan ng pastor na yun, yung na-rape yung anak, tapos imbis na magalit, na palaya yung nag-rape, diba? Parang pinag-pray nila o pinausap nila pero hindi nila tinuloy yung kaso. Pero si Lord nagbigay ng hustisya, namatay din sa kalokohan yung mga nag-rape sa anak niya kasi gumawa ulit sila ng krimen after na mapalaya. Diba? They are already given a chance to repent, to change, pero gumawa pa rin sila ng kalokohan, namatay sila. So, pero totoo sinabi ni Lord, sa kanyang hustisya, though minsan hindi natin nakukuha sa oras na gusto natin, sa paraan na gusto natin, pero yan, huwag natin pangunahan yung hustisya ng Panginoon. And yes, it will not be easy. Sabi nga, ang daan patungong kasiraan, destruction o impyerno ay maluwag, pero ang papuntang langit ay bako-bako o mahirap na daan tapos makitid pa. Diba? Kasi ang nag-iisang daan papuntang langit ay si Jesus lamang talaga. Hindi good works, hindi pagsisimba, hindi pagbabasa ng Biblia, hindi relihiyoso. Pero ang totoong daan patungong langit ay yung relasyon, yung pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, marami pa tayong topic na ganyan, pero it just shows, ito yung sad reality of life. Ganun din yung sa movie ni Sanjo Marudo, yung How to Leave My Toxic Family ba yun? Also, isang sampal na katotohanan sa ating mga Pilipino. So, yeah. Hanggang doon na lang muna mga kaibigan. Salamat sa panonood and try kong baka hindi na ako magagawa ng mga review video starting next week pero manonood pa rin ako. Pero yung TV reviews, yung episode reviews baka hindi na. Baka weekly na lang, try natin, subukan natin pero most likely hindi. So hanggang doon na lang. Salamat. Go and grow and grow with God.